King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1456. Pagbabalik sa Skyfeather Island. Sa ancient desolate realm of gods, Blue Ocean Bay, Skyfeather Island. Biz. Isang panaginip na kulay ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Exchange Spiritual Hall, na natatakpan ng isang hadlang ng nagyayelong asol na liwanag. Ang isang tao ay lumitaw sa lalong madaling panahon mula sa panaginip na liwanag na ito. Nakarating na ako. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, isang masayang tingin sa kanyang mukha. Bago gamitin ang thought teleportation, medyo nag-aalala siya na may mangyayaring mali. Ang Exchange Spiritual Hall. Tumingin si Zhao Feng sa Exchange Spiritual Hall. Ang unang lugar na napuntahan niya sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang Skyfeather Island. Nang maglaon, kinatawan pa niya ang Blazing Fire Golden Ship Race sa pakikipagkumpetensya para sa Exchange Spiritual Hall na ito, na nanalo ng malaking tagumpay. Ganito rin kung paano niya nagawang saktan ang faction ng Skyfeather Island Lord. Nagtataka ako kung kumusta na ang Blazing Fire Golden Ship Race at ang Green Jade Ship Race. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang sarili habang naghahanda siyang umalis. Nang mag-isa siyang dumating sa Ancient Desolate Realm of Gods at walang alam, si Yuliner ng Green Jade Ship Race ang gumabay sa kanya. Ang Blazing Fire Golden Ship Race din ang unang lugar sa Ancient Desolate Realm of Gods na tumanggap sa kanya. Ngunit may napansin si Zhao Feng na kakaiba. Ang mga bantay ng Exchange Spiritual Hall ay mula sa Sharktooth Race. Medyo nagulat si Zhao Feng. Ang Sharktooth Race ay isa pang makapangyarihang lahi ng Skyfeather Island. Bago umalis sa Skyfeather Island sa unang pagkakataon, nilipol niya ang Blue-Eyed Ice Wolf Race Patriarch, ibinalik ang Exchange Spiritual Hall sa Blazing Fire Golden Ship Race. Pero ngayon, karamihan sa mga bantay sa Exchange Spiritual Hall na ito ay mula sa Sharktooth Race. Sa pag-scan gamit ang kanyang Divine Sense, napagtanto ni Zhao Feng na ang Overseer Expert ng Exchange Spiritual Hall ay mula rin sa Sharktooth Race. Sinong senior ito? Ano ang kailangan ng senior? Sa loob ng Exchange Spiritual Hall, nagulat ang True God. Bigla niyang napansin ang isang nakaskan na Divine Sense. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nalantad ang lahat ng kanyang sikreto. Sa kanyang karanasan bilang isang True God, naramdaman niya na ang may-ari ng Divine Sense na ito ay isang mabigat na True God. Swish! Si Zhao Feng ay lumitaw sa loob ng sikretong silid. Napabuntong hininga ang elder ng Sharktooth Race nang makita niya si Zhao Feng. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Bigla siyang ngumisi at napatalon sa gulat. Zhao Feng. Noon, inimbitahan ng Skyfeather Island Lord ang lahat ng faction ng isla na palibutan at patayin si Zhao Feng. Ang Sharktooth Race ay isa sa mga faction na ito, at isa siya sa mga True God na lumahok sa pagkubkob, pati na rin ang isa sa mga mapalad na nakaligtas. Ang kapangyarihan ni Zhao Feng ay naitatak na sa kanyang isipan. Bukod dito, nagawang ganap na baliwalain ni Zhao Feng ang array domain at gumamit ng instant movement para makapasok sa kanyang silid. Ang kakilakilabot na kakayahang ito ay nagkaroon ng Sharktooth Race True God na nanginginig sa takot. Senior Zhao, iligtas mo ako. Ang Sharktooth Race True God ay lumuhad. Ang Exchange Spiritual Hall na ito ay naging Sharktooth Race. Tahimik na nagsalita si Zhao Feng. Hindi kakaiba para sa Exchange Spiritual Hall na magpalit ng mga may-ari, ngunit ang laban para sa pagmamay-ari ay ginaganap lamang kada 1,000 taon. Nangangahulugan ito na ang Sharktooth Race ay gumamit ng iba pang paraan upang makuha ang Exchange Spiritual Hall. Ito ay dahil nagkaisa kami upang harapin ang Blazing Fire Golden Ship Race, na pinipilit silang ibigay ang Exchange Spiritual Hall. Nanginginig sa takot ang elder ng Sharktooth Race. Matapos ang ilang saglit na pag-aalinlangan, napakuyom siya ng ngipin at nagpaliwanag. Kahit na hindi siya magsalita, madaling malaman ni Zhao Feng. Senior Zhao, ayaw gawin ito ng aming Sharktooth Race. Lahat ito ay utos mula sa itaas. Ang elder ng Sharktooth Race ay nagmakaawa. Mula sa itaas. Sa itaas ng Skyfeather Island ay ang Blue Ocean Bay, at ang Blue Ocean Bay ay nasa ilalim ng kontrol ng Golden Jade Race. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin kung paano siya umalis sa gulong zone. Noong panahong iyon,
Talagang inihagis niya ang buong gulong zone sa kaguluhan, na may hindi mabilang na mga faction na naghahanap sa kanya. Hindi mahirap malaman na si Zhao Feng ay nagmula sa Sky Feather Island, at ang Blazing Fire Golden Ship Race, na konektado sa kanya, ay walang alinlangan na malupit na tinanong ng Golden Jade Race. Kahit na si Zhao Feng ay walang anumang kaugnayan sa Blazing Fire Golden Ship Race, si Zhao Feng ay naging wanted ng buong gulong zone. Nangangahulugan ito na ang intangible na proteksyon na ibinigay niya sa Blazing Fire Golden Ship Race ay natural na titigil sa pag-iral. Nagbigay daan ito sa iba pang lahi ng Sky Feather Island na magkaroon ng lakas ng loob at magsama-sama upang harapin ang Blazing Fire Golden Ship Race. Pinilit ng mga malalaking faction na ito ang Blazing Fire Golden Ship Race na ibigay ang Exchange Spiritual Hall. Sa Blue-Eyed Ice Wolf Race Patriarch na pinaslang ni Zhao Feng, ang Shark Tooth Race ang naging pinakamalakas na faction sa lugar, kaya ito ang naging pagmamay-ari ng Exchange Spiritual Hall. Mamatay. Malamig na bomb-antong hininga si Zhao Feng habang ipinapadala niya ang kanyang soul intent. Kung ito ay talagang isang utos mula sa itaas, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay hindi na umiral. Nangangahulugan ito na ito ay talagang lahat ng pagkamakasarili ng ibang mga lahi. Thump. Ang kaluluwa ng matanda sa Shark Tooth Race ay nawala, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Swish. Matapos patayin ang Shark Tooth Race expert, ginamit ni Zhao Feng ang Spatial Blink para umalis sa Exchange Spiritual Hall. Apat na faction ang nagtipon sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. True God Skyfire, malayo kami nang galing, pero hindi ka lumabas para salubungin kami. Masyadong bastos ito. Isang chubby middle-aged na lalaki mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race ang tumawa. Kahit na ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch ay napatay, ang lahi ay may maraming mapagkukunan na pumihil sa agarang pagbaba nito. Hahaha, hindi ba kami welcome? Isang true god mula sa Emerald Green Feather Race ang sumulong. Swish. Sa isang kislap ng nagninangas na liwanag, isang puting buhok na matanda ang lumitaw sa kalangitan. Mayroong ilang iba pang mga tao sa gilid ng elder na ito, ang 5 elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sumunod ang iba pang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ipinasa na ng aking lahi ang Exchange Spiritual Hall. Ano pang gusto mo? Ang True God Skyfire Patriarch ng Blazing Fire Golden Ship Race ay may napakalungkot na ekspresyon. Ilang dekada na ang nakalilipas, sa ilalim ng panggigipit ng 6 na kalapit na malalaking faction, ibinigay ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Exchange Spiritual Hall. True God Skyfire, ibinigay mo ang Exchange Spiritual Hall sa Shark Tooth Race, ngunit ano ang nakuha ng aming mga faction? Ang chubby na lalaki mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may mapanlinlang na kinang sa kanyang mga mata. Anong gusto mo? Maputi ang kutis ng True God Skyfire. Hihihi, bakit hindi mo ibigay ang mababang kalidad na God Crystal na ugat sa ilalim ng iyong mga paa? Ang True God mula sa Emerald Green Feather Race ay masamang tumawa. Kung sumasang-ayon ka, hindi ka namin aabalahin sa hinaharap, na nagpapahintulot sa isang mapayapang magkakasamang buhay. Sabi ng isa pang True God. Huwag mo nang isipin. Ano sa palagay mo ang Blazing Fire Golden Ship Race? Galit na sagot ng True God Skyfire. Sa nakalipas na ilang dekada, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay naging napakabilis lamang dahil sa mababang kalidad na God Crystal na ugat sa ilalim ng mga ito. Ang pagbibigay ng Exchange Spiritual Hall ay ang pinakamalaking konsesyon na magagawa natin. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng iba. Ang First Elder ay humakbang pasulong. Sa ngayon, ang First Elder ay isang True God. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa ang Blazing Fire Golden Ship Race. Hinahamon mo ba ang ibang mga faction at sinusubukan mong magsimula ng digmaan? Napapikit ang chubby na lalaki hanggang sa mananipis na biyak ang mata nito na naglalabas ng malamig na liwanag. Ikaw. Ang True God Skyfire ay galit na galit ngunit walang magawa. Kahit na lumaki ang bagay na ito para malaman ng Golden Jade Race, hindi makakatulong ang Golden Jade Race sa Blazing Fire Golden Ship Race, dahil sa kaugnayan nito kay Zhao Feng. Kung hindi tututol ang True God Skyfire, sisimulan na namin ang pagmimina.
Pinangunahan ng chubby na lalaki ang mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa likuran niya at tumalon sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang True God Skyfire at 5 Elder ay nanunood ng may galit na mga mata, ngunit hindi sila tumama. Sa karamihan ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kalokohan, kung nandito lang si Brother Zhao Fang, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng ganito. Galit na sabi ng isang batang kabataan ng Green Jade Ship Race. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang young master ng Green Jade Ship Race, si Liu Yun. Tumahimik ka, bulong ni Yuliner ng Green Jade Ship Race. Siya ay nagkaroon lamang ng magaspang na pag-unawa sa sitwasyon ni Zhao Fang habang si Liu Yun ay walang alam. Bagamat umaasa rin siyang lilito si Zhao Fang, ayaw din niyang bumalik si Zhao Fang at ihatid ang sarili sa mga bisig ni kamatayan. Hahaha, si Zhao Fang ang tinutukoy mo. Gusto siya ng buong gulong zone. Maglalakas loob ba siyang bumalik? Tumawa ang chubby na lalaki. Bahagya pa siyang natatapos sa pagsasalita ng may nagyayelong boses mula sa kanyang likuran. Ako ba ang tinutukoy mo? Sinong nandyan? Naramdaman agad ng chubby na tumindig ang mga balahibo niya, at agad siyang napaatras. Sino ba ang hindi maipaliwanag na lumitaw sa likuran niya nang hindi niya napapansin? Nang bumagsak ang chubby na lalaki, nagpakita si Zhao Fang sa harap ng lahat. Bagamat nagbago ang kulay ng kanyang buhok, nakilala siya ng mga nakakakilala sa kanya sa isang sulyap. Zhao Fang. Ang True God Skyfire ay bumulalas sa gulat. Brother Zhao Fang. Tuwang-tuwa si Liu Yun. Siya talaga yon. Bakit siya bumalik? Nagulat si Yuliner, at pagkatapos ay natarante siya. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay pinaghahanap ng maraming faction ng gulong zone. Zhao Fang, naglakas loob ka talagang bumalik. Nanlalaki ang mga mata ng chubby na lalaki sa gulat. Sa mga tuntunin ng lakas, lahat silang magkakasama ay hindi tugma para kay Zhao Fang. Bakit hindi ako maglakas loob? Tanong ni Zhao Fang sa chubby na lalaki. Senior Zhao, aalis na kami. Sisiguraduhin naming mananatiling lihim ang balita ng iyong pagbabalik. Ang Emerald Green Feather Race Patriarch ay mainit na ngumiti. Kumpiyansa siya na si Zhao Fang ay lihim na bumalik at ayaw niyang gumawa ng labis na kaguluhan. Sige, kung gayon maaari mong itago ang sikretong ito para sa akin. Ngumisi si Zhao Fang habang nakatingin sa dalawa. Sa isang iglap, isang malakas na soul intent ang sumulong. Boom! Ang dalawang True God ay naramdaman na ang kanilang mga katawan ay ibinaon sa isang lightning tribulation na impyerno, hindi mabilang na mga arko ng kidlat na agad na pumawi sa kanilang mga kaluluwa. Ilang tao sa paligid nila ang nahuli sa soul intent na ito, at ang kanilang mga kaluluwa ay napatay din. Thump! Ang dalawang True God at kalahati ng mga miyembro sa ilalim ng antas ng True God ay nahulog sa lupa, hindi na humihinga. Sa mga tagalabas, tila sumulyap lamang sa kanila si Zhao Fang. Isang sulyap ay pinatay silang lahat. Arg! Hindi ko ito na-control ng maayos. Sa totoo lang, pinaplano lang ni Zhao Fang na patayin ang dalawang True God, ngunit ang mga taong ito ay masyadong marupok. Ginawa na ni Zhao Fang ang kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang God Lord Will, ngunit kahit na ang pinakamaliit na pagtagas ay sapat na upang patayin sila. Hindi ba ito na-control ng maayos? Ang isang dalubhasa sa True God ay agad na nagsimulang manginig sa takot. Ang kawalan ng kontrol ay nagresulta sa isang sulyap na pumatay sa kalahati ng kanilang puwersa. Kung nagresulta ito sa kawalan ng kontrol, kung gayon ang lahat ng naruroon ay malamang na hindi pa sapat para humikab si Zhao Fang. Ito. Senior, iligtas mo kami. Agad na lumuhad ang lahat. Sa kabaligtaran, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nagyelo sa lugar, ang kanilang mga isipan ay nag-ulo sa gulat. True God Skyfire, kaya mong harapin ang mga taong ito. Tumingin si Zhao Fang sa Blazing Fire Golden Ship Race Patriarch. Si Zhao Fang ang dahilan kung bakit na-target ng mga lahing ito ang Blazing Fire Golden Ship Race. Hindi niya alam kung anong uri ng mga walang hustisya ang naranasan ng Blazing Fire Golden Ship Race sa panahong ito, kaya hinayaan niya ang Blazing Fire Golden Ship Race na magpasya kung ano ang gagawin. Oo, ang Blazing Fire Golden Ship Race Patriarch ay humakbang sa gulat. Sa sandaling ito, nabaligtad ang sitwasyon.
Ang tatlong faction na dumating na may mayayabang na aura ay nakaluhod na ngayon sa lupa at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. King of Gods, Kabanata 1457. Hindi makayanan ang isang suntok. Sa sandaling ito, nabaligtad ang sitwasyon. Ang tatlong faction na dumating na may mayayabang na aura ay nakaluhod na ngayon sa lupa at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Hindi mapapatawad. Ang True God Skyfire ay galit na iniskan ang karamihan at naglabas ng isang salita. Sa lugar ng Skyfeather Island, nag-iisa na ang Blazing Fire Golden Ship Race. Sa mga huling taon na ito, sinubukan ng lahat ng iba pang faction na kainin ang Blazing Fire Golden Ship Race ng unti-unti. Kung papayagang magpatuloy, ang Blazing Fire Golden Ship Race balang araw ay haharap sa pagkalipol. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, lakas ang lahat. Nakaluhod lamang sila at nagsusumamo ng awa dahil ang lakas ni Zhao Feng ang nagtulak sa kanila na gawin iyon. Sa sandaling umalis si Zhao Feng o nahuli, ang True God Skyfire ay nakatitiyak na ang mga taong ito ay patuloy na gagawa ng gulo para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Para sa kaligtasan ng kanyang faction, ang True God Skyfire ay hindi magpapakita ng awa. Bukod dito, alam ng mga taong ito na nakabalik na si Zhao Feng. Kailangang patayin silang lahat. Patayin. Lahat ng miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay umaban, na nagngangalit na may layuning pumatay. Hindi. Tumakbo. Sa harap ng ganitong sitwasyon, nagkalat sa gulat ang natitirang miyembro ng tatlong faction. Swoosh. Swoosh. Ang True God Skyfire at ang First Elder ay sumugod sa unahan nila at pinutol ang kanilang mga landas ng pagtakas. Patayin. Ang galit na mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagsimulang makipaglaban ng husto. Napakatagal na nilang tiniis ang kahihiyan mula sa iba pang mga faction, at ang lahat ng kanilang galit ay sumabog sa sandaling ito. Mula nang makontrol ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Exchange Spiritual Hall at ang mababang kalidad na God Crystal Mine, ang kabuoang lakas nito ay tumaas ng husto. Nireranggo na ito sa nangungunang 5 pangkat sa Skyfeather Island. Ilang saglit lang ay naputol na ang puwersa ng kaaway. Tumakbo. Ang mga natitira ay kamatayan lamang ang inaasahan, kaya't tumakas sila para sa kanilang buhay. Kahit nakatakas ang ilan, nagawa pa rin silang habulin ng Blazing Fire Golden Ship Race at wakasan ang kanilang buhay. Brother Zhao Feng, sa wakas nakabalik ka na. Lumapit si Liu Yuan ng Green Jade Ship Race kay Zhao Feng, ang pagsamba sa kanyang mga mata. Itinuring na niya si Zhao Feng nang may hindi kapani-paniwalang paggalang, at si Zhao Feng ay bumalik na ngayon na may halos hindi maisip na antas ng kapangyarihan. Zhao Feng, kailangan mong umalis dito. Ang True God Skyfire ay agad na humakbang na may pag-aalala sa kanyang mukha. Bagamat nagtagumpay ang Blazing Fire Golden Ship Race na patayin ang lahat ng miyembro mula sa iba pang faction na naroroon, walang alinlangan na may nakapagsabi. Sa totoo lang, ang True God Skyfire ay medyo nalilito kung bakit hindi lang sila agad pinatay ni Zhao Feng. Kung ganoon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na magpadala ng balita tungkol sa pagbabalik ni Zhao Feng. Ang True God Skyfire ay nagtitiwala na si Zhao Feng ay sapat na malakas upang patayin ang lahat ng mga taong iyon sa loob ng 1 o 2 segundo. Walang nagmamadali. Maghihintay ako saglit dito. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Zhao Feng sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ano? Natulala si True God Skyfire. Si Zhao Feng ay pinaghahanap ng maraming faction ng gulong zone, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Bilang karagdagan, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay napag-usisan ng husto ng Golden Jade Race bago ito. Pagkatapos lamang matukoy ng Golden Jade Race na wala silang masyadong malaking relasyon ni Zhao Feng na sa wakas ay pinabayaan nito ang Blazing Fire Golden Ship Race. Ngunit kung nanatili si Zhao Feng dito, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay maaakit sa labanan. Relax. Lahat ay magiging maayos. Mukhang alam ni Zhao Feng kung ano ang inaalala ng True God Skyfire at idinagdag. Siyempre, maliban sa mga taong kilala tulad ng True God Skyfire at ng mga Elder, ang iba sa Blazing Fire Golden Ship Race ay napakasaya nang marinig na nananatili si Zhao Feng. Ang layunin ni Zhao Feng sa pananatili dito ay napakasimple. Sa maikling panahon na ito,
Tutulong siya sa paghubog ng ilang True Gods para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sa ganitong paraan, magiging hindi matitinag ang katayuan ng Blazing Fire Golden Ship Race sa Skyfeather Island. Ano? Tulungan kaming makapasok sa antas ng True God. Natigilan ang Second Elder at ang iba pa. Lalo na nagulat ang Second Elder. Noong unang dumating si Zhao Feng sa Blazing Fire Golden Ship Race, silang dalawa ay malaki ang alitan sa isa't isa. Ngayong sinabi ni Zhao Feng na tutulungan niya siyang maging isang True God, talagang medyo hindi siya makapaniwala. Ngunit wala silang ideya na, para sa isang half-step God Lord tulad ni Zhao Feng, ang pagtulong sa isang demigod na makalusot ay talagang napakadali. Pagkaraan ng 3 araw, ang 4 na matatanda, sa tulong ni Zhao Feng, ay naging mga True God. Ngunit ito ay hindi pa rin sapat. Ang Skyfeather Island Lord ay isang rank 4 True God at mayroong maraming rank 3 True Gods sa kanyang faction. Tanging ang ganitong uri ng kapangyarihan ang magpapahintulot sa isa na komportableng mamuno sa buong Skyfeather Island. Mga Diyos sa kanyang faction. Tanging ang ganitong uri ng kapangyarihan ang magpapahintulot sa isa na komportableng mamuno sa buong Skyfeather Island. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Zhao Feng ang 5 matatanda sa pagpapabuti ng kanilang potensyal upang magkaroon sila ng mas maayos na landas ng paglilinang. Naabot na ng Patriarch ang mga limitasyon ng kanyang habang buhay at wala nang masyadong potensyal na natitira, kaya binigyan siya ni Zhao Feng ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang habang buhay. Sa ika-10 araw, naramdaman ni Zhao Feng na ang lahat ay sapat na. Matapos mag-iwan ng ilang mapagkukunan, naghanda siyang umalis. Ngunit sa sandaling ito, boom! Maraming malalakas na enerhiya ang biglang lumitaw sa palibot ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hindi maganda. Ang Shark Tooth Race, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race, the Flowing Snake Race. Ipinadala ng First Elder ang kanyang Divine Sense at nagulat. Sa sandaling ito, halos lahat ng lahi sa Skyfeather Island ay dumating na, at mayroong higit sa 20 True Gods. Ang puwersang ito ay sapat na upang agad na sirain ang Blazing Fire Golden Ship Race. Ngunit alam din nila na ang mga faction na ito ay dumating lamang dahil kay Zhao Feng. Blazing Fire Golden Ship Race, naglakas loob kang kanlungan si Zhao Feng. Para sa akin, plano nilang sundan si Zhao Feng at ipagkanulo ang lupaing ito. Galit na mga tinig ng pagsaway ay nagmula sa buong paligid. Wala ni isa sa kanila ang gustong makitang tumaas ang Blazing Fire Golden Ship Race. Marahil ay magagamit nila ang pagkakataong ito para alisin ang banta na ito. Zhao Feng. Ang True God Skyfire at ang mga Elder ay tumingin lahat kay Zhao Feng. Ano ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon? Ngunit si Zhao Feng ay hindi natinag at hindi nababagabag, tila kumikilos na parang wala siyang nakita. Ang mas ikinagulat ng Blazing Fire Golden Ship Race ay, kahit na napapalibutan sila ng maraming faction, ang mga faction na ito ay hindi gumagawa ng anumang walang ingat na aksyon. Tila pinapanatili nila ang isang itinakdang distansya mula sa Blazing Fire Golden Ship Race na parang nag-iingat sila sa isang bagay. Sa sandaling ito, buzz, broom, isang ginto at jade na liwanag ang lumitaw sa abot tanaw, kasama ang isang malayong boom. Hindi maganda. Ang bloodline phenomenon na ito. Ito ay dapat ang Golden Jade Race. Ang True God Skyfire ay agad na namutla. Ang Golden Jade Race ay isang 4.5 bituin na faction at ang pinuno ng Blue Ocean Bay. Kinokontrol nito ang 10 ilang rehiyon na katulad ng Skyfeather Island. Tinatanggap namin ang Golden Jade Race. Agad na lumuhad ang mga miyembro ng nakapalibot na faction at sinalubong ang Golden Jade Race. Whoosh! Bumaba ang mga eksperto sa Golden Jade Race. 15 sila, ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa nakakasilaw na ginto at jade na liwanag. Ang napakalawak na enerhiya na kanilang pinalabas ay ang lahat ng 4 na bituin na faction ng Skyfeather Island ay hindi man lang ng ahas na gumawa ng malakas na ingay. Ang mga miyembro sa ibaba ng antas ng True God ay nahirapang huminga. Lahat sila ay eksperto sa True God. Ang pinakamababa ay isang rank 4. Nanginginig ang True God Skyfire habang siya ay pawisan ng malamig. 15 eksperto, ang pinakamababa ay isang rank 4 True God.
At ang marangal na matanda na kasama nila ay isang tao na ni isa sa kanila ay wala man lang ng ahas na tingnan ng diretsyo. Ang taong ito ay si Zhao Fang. Sa tatlong 5-star faction ng Gulong Zone, 2 sa kanila ang naglagay ng astronomical bounty sa kanya. Napakaraming True Gods sa grupong Golden Jade Race ang naging labis na nasa sabik. Kapag nakuha na nila si Zhao Fang at natanggap ang bounty, ang buong Golden Jade Race ay makakaakyat sa isang bagong antas. Medyo marami rin silang alam tungkol kay Zhao Fang. Nabalitaan na nila kung paano, sa 5-star mountain ng Stellar Tower, ang ordinaryong rank 4 True Gods ay hindi kapantay ni Zhao Fang kahit na siya ay isang demigod lamang. Dahil sa lahat ng mga taon na lumipas, si Zhao Fang ay walang alinlangan na naging isang True God, kaya ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Kaya, pinakilos ng Golden Jade Race ang lahat ng upper echelons nito, kabilang ang patriarch nito, ang Ancient God Light Jade. Zhao Fang, nanggaling ka sa Sky Feather Island ng Blue Ocean Bay, ngunit ang iyong pag-uugali ay nagdala lamang sa amin ng kahihiyan. Ngayon, personal kang bibihagan ng Golden Jade Race. Matuwid na ipinahayag ni Ancient God Light Jade. Celestial Gold Array. Ang Ancient God Light Jade ay sumigaw. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang 14 na True God sa paligid niya. Ginagamit pa ng Golden Jade Race ang Celestial Gold Array. Ang mga faction ng Sky Feather Island ay natigilan lahat. Gaano kalakas si Zhao Fang na ipapadala ng Golden Jade Race ang Ancient God nito at gagamitin ang Celestial Gold Array. Pagkalipas ng ilang sandali, nabuo ang isang komplikadong offensive array. 14 na gininto ang Jade Sword ang nakahover na ngayon sa itaas ng mga ulo ng 14 na True Gods, lahat sila ay naglalabas ng nakakapanghinayang kapangyarihan. Sa isang sulok ng array. Hihihi, hindi talaga alam ng brat na ito ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Isang elder na nakasuot ng jade-colored silk robe ay nginisyan. Siya ay walang iba kundi ang True God Tianhua, ang nanguna sa koponan ng Golden Jade Race sa Wild Ancient Secret Dimension. Bumalik sa lihim na dimensyon na iyon, si Zhao Fang, sa tulong ng isang rank 5 True God Phoenix-tailed bird, ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala. Patayin. Utos ng Ancient God Light Jade, at inatake lahat ng 14 na eksperto si Zhao Fang. Sa isang iglap, isang matinding pressure ang bumagsak kay Zhao Fang. Swish. Si Zhao Fang ay kumurap mula sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Isang trick na ganito. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Zhao Fang. Kaboom! Ang maikling komantong ito, gayunpaman, ay nagpakawala ng napakalaking shockwave na umuungal patungo sa grupo ng Golden Jade Race. Boom! Bang! Crash! Agad na bumagsak ang Celestial Gold Array, lahat ng 14 na True Gods ay umaatres at nagsusuka ng dugo. 2 sa mga mahihinang miyembro ang nauwi pa sa pagkamatay sa gulat. Ito ay imposible. Ang True God Tianhua ay namumutla nang sumigaw siya sa gulat. Noong una siyang nakipagsagupaan kay Zhao Fang, si Zhao Fang ay isang quasi-god lamang, ngunit ngayon, ang boses lamang ni Zhao Fang ay sapat na upang masaktan ng husto ang lahat ng nasa itaas na antas ng Golden Jade Race. Thump! Thump! Kinailangan ng Ancient God Light Jade na umatras ng ilang hakbang bago tuluyang huminto. Lumingon siya para titigan si Zhao Fang sa gulat. Ang isang komento ay sapat na upang basagin ang Celestial Gold Array at masaktan ang isang Ancient God. Gusto mo pa akong hulihin? Tinitigan ni Zhao Fang ang Ancient God Light Jade. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ancient God Light Jade na parang 100,000 bundok ang idiniin sa kanyang ulo. Ang kanyang divine power at dugo ay halos magyelo, at ang kanyang katawan ay naging hindi makagalaw. Hindi. Pinisil ni Ancient God Light Jade ang salitang ito. Matagal na niyang napagtanto na kung makakasakit si Zhao Fang sa napakaraming faction ng Gulong Zone, walang alinlangang nagtataglay siya ng abnormal na kapangyarihan. Nakakatawang isipin na talagang naniwala siya na mabibihag ng Golden Jade Race si Zhao Fang. Ang taong ito ay sapat na malakas upang madaling lipulin ang buong Golden Jade Race. Ang mga nakapaligid na faction ng Sky Feather Island ay mas nabigla kaysa sa Golden Jade Race, ang kanilang mga isipan ay naghuhumiyaw at nagsisitsit. Sa kanilang mga mata,
Ang mga ancient god ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at hindi maabot, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng nasa itaas na antas ng Golden Jade Race, kasama ang eksperto nito sa ancient god, ay hindi man lang nakayanan ni Zhao Fang. Hindi. Ang junior na ito ay bulag sa kadakilaan. Senior Zhao, mangyaring iligtas ang Golden Jade Race. Agad na nagpatira pa ang Golden Jade Race Patriarch, Ancient God Light Jade. Sa sandaling ito, lumuhad din ang lahat ng iba pang faction. Si Zhao Fang ay talagang napakalakas. Kahit na ang Ancient God ng Golden Jade Race ay walang magawa sa kanya. Kapag nagsimula na siya ng massacre, walang makakaligtas. Sa loob ng Blazing Fire Golden Ship Race, lahat ng mga miyembro nito ay nanunood ng lahat ng ito ng tulala. Sila ay orihinal na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Zhao Fang, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng mga faction ng Sky Feather Island at ang pinuno ng Blue Ocean Bay, ang Golden Jade Race, ay lumuhad at nagmamakaawa para sa awa. King of Gods, Kabanata 1458. Muling gumalaw ang bagyo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga faction ng Sky Feather Island at ang pinuno ng Blue Ocean Bay, ang Golden Jade Race, ay lumuhad at nagmamakaawa para sa awa. Naging bulag ako sa kadakilaan. Senior Zhao, mangyaring iligtas ang Golden Jade Race. Ang Ancient God Light Jade, na mas matanda kay Zhao Fang ng maraming taon, ang talagang tumatawag kay Zhao Fang na kanyang senior. Gusto mong iligtas ko ang Golden Jade Race. Pagkatapos sabihin mo sa akin, maliban sa Golden Jade Race, sino pa ang nakakaalam na nakabalik na ako? Tanong ni Zhao Fang. May isang taong mula sa Yellow Dragon Pavilion na nasa lahi ko noon at nagkataong nalaman ang bagay na iyon. Saglit na nag-alinlangan ang Ancient God Light Jade bago tuluyang nilakasan ang kanyang loob at inamin ito. Pagkatapos sabihin ito, ang Ancient God Light Jade ay nanginginig habang natatakot siyang tumingin kay Zhao Fang. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Noong una ay naisip niya na, kung alam lang ng Golden Jade Race ang bagay na ito, kailangan na lang niyang takpan ang kanilang mga bibig. Hindi niya inaasahan na ang 4.5 bituin na katabi ng Golden Jade Race, Yellow Dragon Pavilion, ay nalaman din ang bagay na ito. Sa madaling salita, parami ng parami ang nakakaalam, na lumilikha ng isang problema para sa kanya. Pagkatapos ay pupunta ako at magiging panauhin ng Golden Jade Race. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa Ancient God Light Jade. Sa hitsura nito, imposibleng itago ang balita ng kanyang pagbabalik. Dahil iyon ang kaso, lulutasin na lang niya ang problema ng direkta. Ang Ancient God Light Jade ay napipi. Ano ang ginawa ni Zhao Fang? Mabuti. Hayaan mo akong manguna para sa senior. Agad na tumayo ang Ancient God Light Jade at naglakad sa harap ni Zhao Fang. Ang natitirang mga True Gods ng Golden Jade Race ay sumunod sa likuran, hindi man lang ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Nang makaalis na si Zhao Fang kasama ang mga miyembro ng Golden Jade Race, ang mga miyembro ng kalapit na faction ay nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay hindi isang taong natutuwa sa pagpatay, kung hindi, lahat sila ay napatay. Patriarch, magiging okay ba si Zhao Fang? Hindi napigil ang magtanong ng Second Elder. Nagkaroon siya ng mga pag-aaway kay Zhao Fang noong nakaraan, ngunit isinantabi ni Zhao Fang ang mga sama ng loob na ito upang tulungan siya sa paglusob at pagpapabuti ng kanyang potensyal, kahit na ibalik ang kanyang buong buhay. Dahil dito ay medyo nahihiya siya at nag-aalala. Hindi rin ako sigurado. Umiling ang Patriarch. Alam niya ang kaunti tungkol sa mga krimen na ginawa ni Zhao Fang. Nabalitaan na ikinulong ni Zhao Fang ang mga kababalaghan ng maraming faction, kabilang ang isang 5-star faction. Ang mga faction na may 4 na bituin ay pinangangasiwaan ng mga faction na 4.5 bituin, at sa mata ng pinakamataas na faction ng 4 na bituin, ang mga faction ng 4.5 bituin ay hindi makatiis kahit isang suntok. Tulad ng para sa 5-star faction, ito ay mga hegemon ng kanilang mga zone, pangalawa lamang sa God Realm Sacred Lands. Wala pang 10 araw, dumating si Zhao Fang at ang grupo ni Ancient God Light Jade sa Golden Jade Race. Hindi ba ang taong iyon ay si Zhao Fang na hinahanap ng napakaraming faction ng gulong zone? Siya talaga. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang bumalik.
Maraming mga disipulo ng Golden Jade Race ang namangha. Zhao Feng, sa huli, nahulog ka pa rin sa kamay ng Golden Jade Race. Isang gwapo at matikas na kabataan sa karamihan ang lumitaw na tuwang-tuwa. Siya ay walang iba kundi si Quasi-God Dilin, na nakaranas ng malaking pagkatalo kay Zhao Feng sa Wild Ancient Secret Dimension. Nang maglaon, hiniling niya sa True God Tianhua na harapin si Zhao Feng, ngunit nagdusa pa rin sila ng malaking pagkatalo. Bilang isang Quasi-God prodigy ng Golden Jade Race, hindi pa siya napahiya ng ganito. Kaya, nagtanim siya ng matinding pagkasuklam kay Zhao Feng. Nang marating na ng grupo ni Ancient God Light Jade ang panloob na palasyo ng Golden Jade Race, binigyan ng Ancient God Light Jade si Zhao Feng ng personal na palasyong matutuluyan. Pagkatapos noon, umalis ang mga upper echelon na miyembro ng Golden Jade Race. Patriarch, ano ang gagawin natin? Agad na humakbang pasulong ang True God Tianhua, may galit na tingin sa kanyang mukha. Ipaalam ka agad sa origin returning sect. Ngumuso si Ancient God Light Jade. Pinahiya ni Zhao Feng ang Golden Jade Race ng labis na ang kanyang kamatayan lamang ay sapat na upang mailabas ang kanyang sama ng loob. Ang origin returning sect ay ang pinakamalakas na Peak 4-star faction sa rehiyon. Ang Quasi-God Guiyi na lumahok sa gulong martial gathering ay nagmula sa sektang ito. Ang Quasi-God na si Guiyi ang pinakamalakas na Quasi-God na kababalaghan ng origin returning sect, ngunit nauwi siya sa pagkakakulong ni Zhao Feng. Noon, ang origin returning sect ay mas nabaliw kaysa sa Violet Night Hall, na pinakilos ang halos lahat ng miyembro nito upang hanapin si Zhao Feng. Hihihi, mayabang at ignorante ang brat na ito. Maghintay na lang siya sa kamatayan. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng True God Tianhua. Bagamat hindi nila makuha si Zhao Feng, sa pagsasabi ng balitang ito sa origin returning sect, maaari silang makakuha ng malaking benepisyo. Pagkatapos manirahan sa Golden Jade Race, hindi mapakali si Zhao Feng na mag-alala tungkol sa anumang bagay at itago ang sarili sa space-time robe. Pinlano niyang subukan at makapasok sa antas ng God Lord sa lalong madaling panahon, kaya ginagawa niya ang kanyang makakaya upang itaas ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Ngayong naiintindihan ko na ang isang space law, maaari ko nang linangin ang huling antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Ang mga nilalaman ng huling antas ng sining na ito ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ang ika-6 na antas na ito ay orihinal na para sa mga God Lord. Siya ngayon ay nag-iisip tungkol dito upang patatagin ang kanyang divine power at dagdagan ang kanyang mga pagkakataon na maging isang God Lord. Ngunit sa huli, ang mga nilalaman ng ika-6 na antas ay para sa mga God Lord. Kakasimula pa lang ni Zhao Feng sa paglilinang at naramdaman na niya itong mahirap. Isang araw, umalis si Zhao Feng sa kanyang tirahan. Sa isang sweep ng kanyang divine sense, naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa Golden Jade Race. Ang taong nakikipag-usap kay Ancient God Light Jade ay mula sa Yellow Dragon Pavilion. Nanlamig ang tingin ni Zhao Feng. Naramdaman din niya na medyo pamilyar ang taong ito mula sa Yellow Dragon Pavilion. Tila walang iba kundi ang True God Zongto na humabol sa kanya at kay Han Ningguo. Si Zhao Feng ay isang quasi-god lamang noong panahong iyon, kaya maaari lamang siyang tumakas mula sa rank 5 True God Zongto. Ang mga tao ng Yellow Dragon Pavilion ay dumating muli sa Golden Jade Race. Si Zhao Feng ay nalilito. Itinago niya ang kanyang katawan at pumunta sa Secret Hall kung saan nagaganap ang usapan. Ancient God Light Jade, kung ang Golden Jade Race ay handang tumulong sa Yellow Dragon Pavilion, maaari kong dagdagan ang mga benepisyong inaalok noong nakaraan ng isa pang 10%. Ang True God Zongto ay nagsalita sa sobrang seryosong tono. Hahaha, kalimutan mo na. Ang Golden Jade Race ay walang pagnanais na lumahok sa bagay na ito. Pinag-isipan ito ng Ancient God Light Jade ngunit nagpa siya pa ring tumanggi. Kasama si Zhao Feng dito, ang Golden Jade Race ay hindi makapagpadala ng napakaraming puwersa nito. Kapag ang mga tao mula sa Origin Returning Sect ay dumating at nahuli si Zhao Feng, ang Golden Jade Race ay tatanggap ng higit pa kaysa sa kung ano ang maya-alok ng Yellow Dragon Pavilion. Ang Ancient God Light Jade, hindi na kailangang maging ganap na ganap. 20%, karagdagang 20%. Ito ang limitasyon ng Yellow Dragon Pavilion.
Nakakunot ang noo ng True God Zongto habang nagsasalita. Ito ay isang espesyal na oras, o kung hindi ay sumang-ayon ako sa iyong kahilingan na magpahiram sa iyo ng mga sundalo sa iyong pangalawang pagbisita. Ang Ancient God Light Jade ay mataktikang tumanggi. Nagpapahiram ng mga sundalo. Natigilan si Zhao Fang. Kung nanghihiram sila ng mga sundalo, malamang nasa gitna ng digmaan ang Yellow Dragon Pavilion. Ngunit ang Yellow Dragon Pavilion ay kinuha kamakailan ang Spirit Grass Gate, kaya dapat ay mas malakas pa ito. Ang mga ordinaryong faction ay hindi pa dalos-dalos na pukawin ang isang faction na tulad nito. Kung gayon ano ang maaring magbanta o makatalo sa Yellow Dragon Pavilion upang humingi ito ng tulong sa ibang faction. Maaaring bumalik si Han Ninger upang maghayganti. Naisip ni Zhao Fang ang posibilidad na ito. Si Han Ninger ay isang inapo ng Eye of Life at isang disipulo ng Life Sacred Land. Malamang hindi simple ang status niya. Malaki ang posibilidad na bumalik siya sa gulong zone kasama ang ilang tao para buhayin ang Spirit Grass Gate. Sinong nandyan? Ang nag-aalalang True God Zongto ay biglang napansin ng ibang tao sa malapit at agad na tumalon mula sa kanyang upuan. Zhao Fang. Ang Ancient God Light Jade ay namangha din. Paanong hindi maipaliwanag na lumitaw si Zhao Fang dito? Ikaw. Ang True God Zongto ay biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay naging parehong gulat at galit. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, matagal na niyang pinatay si Han Ninger. Ngunit ang True God Zongto ay hindi kumilos ng walang ingat. Pagkatapos ng lahat, nakarating si Zhao Fang dito nang hindi niya napapansin. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Zhao Fang ay higit pa sa kaya niyang harapin. Sinamantala ng True God Zongto ang unang sandaling ito para magpadala ng mensahe. Bakit gustong manghiram ng mga sundalo ang Yellow Dragon Pavilion? Agad na tanong ni Zhao Fang. Ang lakas ng Yellow Dragon Pavilion ay bumubukol, at naghahanda kaming salakayin ang isa pang pangkat na 4.5 bituin. Ang True God Zongto ay nag-alinlangan sandali bago sumagot, na parang ginagawa lang niya iyon dahil natatakot siya kay Zhao Fang. Ngunit napagtanto ni Zhao Fang na ang Ancient God Light Jade ay mukhang napangiwi sa mga salita ng True God Zongto. Halata namang hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil ayaw mong sabihin ang totoo, ako na lang ang hahanap ng sagot. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Halos hindi pa siya tapos magsalita ng isang malakas na soul intent ang sumulpot. Anong ginagawa mo? Namutla ang True God Zongto habang naghahanda siyang lumaban. Ngunit ilang sandali pa, natuklasan niyang hindi siya makagalaw, at ang kanyang kaluluwa ay tila pinigilan ng walang hanggan na kidlat, naputol ang koneksyon nito sa kanyang divine body kaya wala siyang magawa. Ang napakalaking soul intent ay bumangon sa kanyang kaluluwa at nalaman ang lahat. Tulad ng inaasahan. Nanlamig ang tingin ni Zhao Fang. Nanghihiram ng mga sundalo ang Yellow Dragon Pavilion para salakayin ang Spirit Grass Gate. Boom! Sa isang pag-iisip mula kay Zhao Fang, ang kaluluwa at divine body ni True God Zongto ay nawala sa pinong pulbos. Ang Ancient God Light Jade ay nakatayo sa gilid dahil sa gulat. Sa harap ni Zhao Fang, ang True God Zongto ay walang kakayahang magpasabog sa sarili. Yellow Dragon Pavilion. Bumulong si Zhao Fang, at pagkatapos ay nawala siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Zhao Fang, isang mapang api na enerhiya ang bumaba sa Golden Jade Race. Whoosh! Agad na lumabas ang Ancient God Light Jade upang batiin ang 3 taong nakalutang sa malayong kalangitan. Ancient God Light Jade, nasaan siya? Isang matanda na nakasuot ng violet ang namumuno sa grupong ito ng 3, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maraming kulay na ningning. Ancient God Chen Yuan, kakaalis lang ni Zhao Fang papuntang Yellow Dragon Pavilion. Sa iyong lakas, malamang na hindi niya maabot ang Yellow Dragon Pavilion bago mahulog sa iyong mga kamay. Ngumiti si Ancient God Light Jade, ngunit talagang natigilan siya nang hindi maihahambing. Ang Ancient God Chen Yuan ay walang iba kundi ang Sect Master ng Origin Return ng Sect, isang half-step God Lord. Ang 2 tao sa tabi niya ay ang pinakamataas na rank 9 Ancient Gods. Hindi niya akalain na ang Origin Return ng Sect Master ay personal na makikibahagi, at magdadala pa siya ng 2 peak rank 9 Elders. Tara na. Ang Ancient God Chen Yuan ay tumawag, umalis kasama ang kanyang 2 tauhan.
Iilan lamang sa nangungunang klaseng faction at 5-star na faction ang nakakaalam na ang Ancient God Night Dragon ng Violet Night Hall ay napatay sa Zilling Zone. Alam ito ng Origin Return ng sect, kaya naman ipinadala nito ang sect master nito para maiwasan ang anumang aksidente. Kasabay nito, malapit sa isang lubhang mapanganib na ipinagbabawal na lupain ng Gulong Zone, ang Wailing Ghost Ravine. Sa ilalim ng Wailing Ghost Ravine ay isang napakalaking faction na iilan lamang ang nakakaalam. Buzz. Buzz. Sa isang palasyo na ganap na disyerto, ilang spatial ripple ang biglang lumitaw. Swish. 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 Lumitaw sa palasyo ang ilang taong nakabalabal ng itim, bawat isa ay naglalabas ng makapangyarihang aura ng isang ancient god. Lord Tyrant Dragon, nagpakita si Zhao Feng sa Golden Jade Race. Biglang sinabi ng isang pick rank 9 ancient god. Ang mga salitang ito ay natigilan sa lahat. Whoosh! Ang isang mapaminsalang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ay biglang bumigat. Ang lahat ay hindi kapani-paniwalang tahimik habang ang lahat ng naruroon ay nakatingin sa lalaking iyon na ganap na natatakpan ng itim na kaliskis. Zhao Feng, sa wakas nagpakita ka na. Nagsalita ang lalaking nakaitim sa garalgal na boses. Ako mismo ang hahawak sa taong ito. Ang iba sa inyo, umatras. Tawag ng lalaking nakaitim. Oo. Makalipas ang ilang sandali, naglaho ang lahat ng mga figures sa palasyo. Ninth God Eye, hayaan mong ayalay kita sa aming Panginoon, hihihi.